Magkaibang pananaw ng DOTR at MMDA hinggil nga sa pamamahala ng bus lane sa EDSA. Ayon kasi sa DOTR, may plano silang baguhin ang sistema para mapabuti ang daloy ng trapiko at transportasyon ng mga commuter. Pero hindi naman ito tugma sa nais ng MMDA. Balitang umaabante mula kay Aileen Talipin. Mas palalawigin pa ng Department of Transportation ang sakop ng EDSA bus lane para mas maraming pasahero ang makikinabang dito. Ito ang inihayag ni DOTR Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega sa kanyang 2024 performance report taliwas sa plano ng Metro Manila Development Authority na alisin na ang EDSA busway. Ayon kay Ortega, plano ng DOTR na isailalim sa private-public partnership ang EDSA busway at palawigin ito hanggang sa northern, eastern at southern part ng Metro Manila upang mas maraming mga pasahero ang makasakay at maging maginhawa ang kanilang biyahe. On the part of DOTR, we will be having a private-public partnership. Palalawagin natin yung EDSA bus lane at ito ay mag-e-extend pa sa northern, eastern, southern part ng NCR and definitely it will attract more passengers. It will be convenient to more passengers because it has shown its success and definitely it will move forward. Nabalitaan niya nito ang plano ng MMDA na alisin ang EDSA busway kaya pag-aaralan ito ng DOTR. Dito anya makikita na bawat ahensya tulad ng MMDA ay talagang nag-iisip ng paraan para mapaganda ang daloy ng trapiko, subalit kailangang mapag-usapang mabuti kung uubra ang plano. Definitely, it will be studied. Definitely, mapag-uusapan. Nauna rito, inihayag ni MMDA Chairman Romando Artes na plano nilang alisin na ang EDSA busway upang mapaluwag ang daloy ng trapiko sa EDSA at sa halip ay gamitin na lamang ng mga commuter ang MRT dahil magdadagdag ang DOTR ng karagdagang bagon sa mga MRT train para sa dagdag na 30% capacity ng mga pasahero sa bawat tren. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.